Isang bilanggo ang nagtagumpay na makatakas mula sa pinakamahigpit na kulungan sa gitna ng dagat, pero hindi para tumakas lang siya, kundi para maghayganti, isang taong pinagkaaitan ng hustisya. Ngayon ay babawi gamit ang kapangyarihan hindi kayang tumbasan ng pera o batas. Ito ang kwento ng lalaking muling isinilang sa pangalan ng paghihiganti. Kung gusto mong malaman kung paano nagbago ang isang inosenteng bilanggo tungo sa pinakamatinding tagapaghiganti sa kasaysayan, panoorin mo ang buong kwento hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa JJ Tagalog Movie Recap, at i-on ang notification bell para sa mga susunod pang kwento ng kabiguan, pagbangon, at matinding hustisya. May kakaibang bisyo ang punong tagapamahala ng kulungan tuwing may namamatay na bilanggo. Sinusunod niya ang talampakan ng bangkay gamit ang sulaw. Ginagawa niya ito upang masiguro na tuluyan ng nilisan ng espiritu ang katawan ng bilanggo. Pagkatapos, ipinapatayin niya sa mga bantay ang bangkay sa isang sako at pinipili ang tamang oras para itapon ito sa malawak na dagat. Ngunit hindi nila sukat akalain na ang lahat ng ito ay nasaksihan ng isang bilanggo sa katabing selda. Kakaalis pa lamang ng mga bantay nang maingat na itinulak ni Edmund ang pader na matagal na niyang hukay. Nang makita niya ang malamig na bangkay ng pari, hindi niya mapigilan ang lungkot na bumalat sa kanyang puso. Ang pari lamang ang tanging kaibigan niya sa kulungan. Sabay nilang hinukay ang lagusan sa loob ng 7 taon, at isang buwan na lang sana ay makakatakas na sila. Ngunit ngayon, siya na lamang ang natitirang mag-isa. Ang kalayaan ay tila isang malayong ilusyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata ng pari. Tila ba isinasara niya ang kanyang pag-asang makatakas. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, Ama, bulong niya. Itinulak niya pababa ang sako ng bangkay ng pari, at pinilit na hinahin ang katawan papasok sa kanyang selda. Inihiga niya ito sa kama na parang natutulog. Pagkatapos, dinupit niya ang kanyang sariling buhok at ipinantakip sa puting buhok ng pari bilang panlilinlang. Nang matapos ang lahat, ibinalik niya ang kama sa dating ayos, at muling bumalik sa selda ng pari. Kinuha niya mula sa pader ang matagal nang nakatagong mapa ng kayamanan. Matapos gawin ang lahat, tinahi ni Edmund ang kanyang sarili sa sako ng bangkay gamit ang tinik ng isda. Tahimik siyang naghintay sa kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, dumating ang mga bantay matapos kumain. Bagaman napansin nilang mas mabigat ngayon ang sako ng bangkay, hindi sila nakaramdam ng anumang hinala. Ginampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin nang walang bahid ng damdamin. Inakyat nila ang bangkay sa plataporma. Upang masiguro ang lahat, hinani nila ang mabigat na bakal sa paanan ng bangkay. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, itinapon nila ang sako sa madilim at malalim na dagat, sa mismong sandali ng pagbulusok sa tubig. Mabilis na kinuha ni Edmund ang maliit na patalim na itinago niya. Sa pamamagitan nito, pinunit niya ang sako ng bangkay, at mabilis na pinutol ang bakal na nakatali sa kanyang paa. Buong lakas siyang lumangoy paitaas sa dagat. Bawat pag-ahon ay tila pakikipaglaban sa kamatayan. Pagsapit ng gabi, lumating ng bantay upang dalhan ng pagkain si Edmund. Tumayo ka, sigaw ng bantay. Binuksan niya ang selda at pumasok, ngunit nang alisin niya ang kumot ni Edmund. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, sa kama. Nakahiga ang paring dapat sana'y nasa ilalim ng dagat. Tawagin ng punong tagapamahala ng kulungan, sigaw niya. Agad na dumating ang punong tagapamahala na nagmamadali. Nang makita niya ang nagkalat na bubok sa sahig, bigla siyang napaisip, kaya iniutos niyang alisin ang kama at buksan ang pader na may kaluwagan. Hindi niya sukat akalain na sa ganitong kahigpit na bilangguan, ang dalawang iyon ay nakapaghukay ng isang lihim na lagusan. Huwag kayong tatangkang gumalaw, sigaw ng punong tagapamahala. Ihanda ang mga baril, kapag gumalaw sila, paputukan niyo. Ngunit huli na ang lahat, nakakalayo na si Edmund sa dagat, at muli siyang nakatapak sa lupang malaya. At ang kwentong ito ang simula ng pinakatanyag na paghihiganti sa panitikan. Ngunit kahit nakatakas siya, hindi pa rin siya ligtas. Kailangan niyang palitan agad ang kanyang suot na uniforme ng bilanggo. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa isang sakahan, habang abala ang mga magsasaka sa bukid. Pumasok siya ng palihim sa bahay, at kumuha ng ilang damit. Agad niyang pinalitan ang maruming uniforme, nang hindi sinasadya niyang makita ang kanyang lupaypay at banyagang mukha. Mas lalong nagliyab ang apoy ng galit sa kanyang puso, at bumalik ang mga alaala na parang alon. 15 taon na ang nakalipas, si Edmund ay isang batang mandaragat noon, sa kasal nila ng kanyang kasintahang si Tess. Tinatamasa niya ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man matapos ang kasiyahan, biglang sumugod ang mga sundalo sa kasal,
at inaresto siya dahil sa paratang ng pagtataksil sa bayan, walang paglilitis, ni pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Agad siyang itinapon sa malamig na bilangguan ng East Castle. Mula sa sandaling yun, kinain ng mahabang kadiliman ang kanyang mga taon. Sa bilangguang nakatayo sa gitna ng dagat, iniisip niya ang pang-aapi at pagpapahirap na dinanas. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay ang pananabik niya kay Tess. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, tahimik na nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa maliit na pagkakamali sa kalkulasyon ng pare. Ang hinukay niyang lagusan ay nauwi sa selda ni Edmund. Ang dalawang inosenteng bilanggo ay agad nagkaunawaan at sa dilim ng kulungan ay naging matalik na magkaibigan. Sa araw, magkasama silang naguhukay ng lagusan. Sa gabi, tinuturuan siya ng pari ng iba't ibang kaalaman mula sa asal ng mga maharlika hanggang sa matematika, kimika, at astronomiya. Ang mga tila walang saysay na aralin ay unti-unting bumubuo muli ng kanyang kaluluwa. Sila ang naging batayan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pundasyon ng kanyang darating na paghihiganti. Ngunit bago siya maghiganti, mas nais muna niyang hanapin ang kanyang ama. Nang bumalik siya sa kanilang tahanan, narinig niya mula sa kapitbahay ang isang nakapanlulumong balita. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Para siyang tinamaan ng kidlat sa pagkagulat, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa tulong ng kapitbahay, agad siyang nagtungo sa simbahan. Dinala siya ng pari sa isang libingan. Nalungkot siya sa kanyang nakita. Ang kanyang ama ay namatay dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. At pumanaw noong 15 taon na ang nakalipas. Ngunit mas ikinagulat niya, may nakatirik ding lapida sa tabi ng libingan ng kanyang ama. At sa lapidang yon, nakaukit ang pangalan ni Edmund. Patay noong 15 taon na raw. Gayong buhay pa siya sa bulungan noon, dala ng sakit at pagkalito. Pinuntahan niya ang bahay ng dating kasintahan na si Tess. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay panibagong dagok. Si Tess ay matagal nang umalis at nag-asawa na ng iba. Bumalik sa kanya ang matatamis na alaala na tila mga patalim na pumupunit sa kanyang puso. Lagalag siyang naglakad sa mga lansangan, parang isang bangkay na walang kaluluwa. Sa sandaling yun, may narinig siyang ingay sa unahan. Isang pangkat ng mga sundalo ang nag-e-escort sa mga bilanggo. Agad na nagtago si Edmund sa dilim, biglang tumakbo ang isang bilanggo palabas ng hanay at pilit na tumatakas. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardiya at marahas na binugbog sa lupa. Ang eksenang ito ay nagpasiklab ng galit sa dibdib ni Edmund. Galit na hindi niya mailabas, walang pag-aalinlangan siyang sumugod at itinulak ang sundalo sa lupa. Pagkatapos ay sinuntok niya ito hanggang mawala ng malay. Agad niyang kinuha ang susi at pinalaya ang bilanggo. Ayaw sana ni Edmund na magpakilala matapos tumulong dahil delikado ang tumakas ng magkasama. Masyado silang kapansin-pansin. Ngunit hindi niya inasahan na ang bilanggong iyon ay magiging tapat na tagasunod niya mula noon. Kahit ilang beses ang paalisan ni Edmund, hindi siya nito maiwa na parang pandikit. Habang sila'y nagtatalo, may dalawang sundalo namang papalapit sa kanto. Sa oras ng panganib, agad silang pumasok sa isang karawahe sa gilid ng daan. At tahimik na nakatakas palabas ng lungsod. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Edmund na ang lalaking nagngangalang Jacob ay nahuli dahil sa pagpupuslit ng alak at ang kanyang barko ay nasa dalampasigan pa. Sa narinig na ito ni Edmund, muli siyang sumigla. Sumama siya agad kay Jacob patungo sa barko at nagboluntaryong sabihin na siya ay dating kapitan at maaari niyang tulungan silang makabalik sa Italia. Tuwang-tuwa si Jacob at ang kanyang mga kasama, ngunit hindi nila alam na may ibang plano si Edmund. Hindi niya talaga pinatakbo ang barko papuntang Italia. Ginamit niya ang bagyo bilang dahilan upang linlangin sila papunta sa isla ng Monte Cristo. Pagdating nila sa Pampang, nagkunwari siyang aakyat para maghanap ng pagkain at iniwan si Jacob upang bantayan ang barko. Ngunit sa katotohanan, gusto niyang hanapin mag-isa ang alamat na kayamanan. Ayon sa mapa ng pari, halos nalibot na niya ang buong bundok. Ngunit hindi niya natagpuan kahit isang bahas. Ang pag-asa ay unti-unting nilamon ng pagkadismaya. Naging balisa at mainitin ang ulo ni Edmund habang muli niyang hawak ang kumpas at paulit-ulit na sinusuri ang mga hakbang. Biglang tinawag siya ni Jacob mula sa likod. Kailangan mo ba ng kumpas para manghuli ng kambing? Tanong ni Jacob. Gusto ko lang alamin ang direksyon. Magandang panahon na yon. Layag na tayo. Bagaman puno ng panghihinayang si Edmund at gusto pa rin niyang magpatuloy sa paghanap, nang makita niya ang baril ni Jacob, naintindihan niyang mapapahamak lang siya kung ipipilit pa. Upang hindi maghinala si Jacob, pansamantala niyang pinigilan ang kanyang hangarin.
at sumama sa kanila palabas. Habang sila ay papalayo ng naglalayag, tumayo si Edmund sa unahan ng barko at nakatitig sa papalayong isla. Naguguluhan ang kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung saan siya nagkamali. Habang palayo ng palayo ang barko, bigla niyang napansin na ang dalawang malalaking batong magkatabi sa tuktok ng bundok ay katulad ng nasa mapa ng kayamanan, eksaktong pareho. Ang init na kanyang naramdaman ay halos sumabog sa tuwa ang kanyang dibdib. Ngunit upang hindi maghinala si Jacob, pinilit niyang itago ang kanyang kasiyahan at tahimik na nagplano sa isip anuman ang mangyari. Babalik siya sa isla ng Monte Cristo. Di nagtagal, bumalik sila sa tahanan ni Jacob. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ni Edmund, masiglang sinalubong siya ni Jacob at gustong ipakilala ang kapatid niyang babae. Agad na tumanggi si Edmund sa kaba. Magkasamang kumain ng pamilya ni Jacob sa hapag, tawanan at kasiyahan. Ang init ng pamilya, ngunit sa gitna ng masayang sandali, unti-unting lumubog ang puso ni Edmund. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pamilya, nakaramdam siya ng matinding pangungulila. Kung hindi dahil sa maling pagkakabilanggo, marahil siya rin ay may sariling saya at pamilya. Mahimik ang gabi, hindi siya mapakali at hindi makatulog. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ng pari, doon nakatago ang napakalaking kayamanan. Naniniwala akong naroon pa rin ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang pananabik. Sa dilim ng gabi ay palihim niyang ninakaw ang bangka ni Jacob at muling naglayag sa kalmadong dagat ng magbukang liwayway. Muling nakarating si Edmund sa isla ng Monte Cristo. Ngayon ay hindi na siya basta naghanap ng walang direksyon, dumiretso siya sa dalawang batong magkatabi. Tumingin siya sa paligid at maingat na sinundan ang mga palatandaan sa mapa, at sa sandaling lumingon siya, namangha siya sa nakita. Mayroong isang tagong lagusan sa likuran ng mga bato. Pinigil niya ang kanyang paghina, at buong inat na inalis ang mga bato. Isang madilim na yungib ang bumungad sa kanya. Maingat siyang pumasok sa loob. Sa simula, walang kakaibang makikita, subalit, pagkatapos ng ilang hakbang, ang tanawin ay labis na nagpamangha sa kanya. 12 ng mga kahon ng iba't ibang laki ang nakakalat sa gitna ng yungib. Agad niyang binuksan ang isa't isa sa mga kahon, kumikislap sa liwanag ang bawat isa. Naroon ang ginto, pilak, at mga hiyas. Lumulas sa pagitan ng kanyang mga daliri ang mga gintong bar, at ang tunog nito'y umalingaw sa tahimik na yungib, tila isang tugtuging nilikha ng tadhana para sa kanya. Ang kayamanang sinasabing kayang pantayan ng isang kaharian ay tunay nang nagniningning sa kanyang harapan. Pagpalain ka ng Diyos, Ama Faria, bulong niya. Lumabas si Edmund sa yungib at ibinuka ang mga braso sa unang liwanag ng araw. Bago ito, ang kanyang buhay ay isang kwento ng paghihirap, kawalang katarungan, at pagtitiis. Ngunit mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay magiging kwento ng kapangyarihan, pag-iiganti, at pagtubos.